Nagsimula ng bumoto laban sa rehimen ng Iran ang mga lider ng mundo, kaya ngayon ay direktang nape-pressure ang diktadura na gumagamit ng revolusyonaryong gwardiya para manatili sa kapangyarihan gamit ang dahas. Ngayong Lunes, ika-11 ng Mayo, 2026, hindi lang sa Tehran ang krisis. Nasa Geneva, Brussels, New York, London at sa mga pagpupulong ng mga gobyerno na itinuturing ang rehimen bilang banta sa politika, nuklear, militar at makataong aspeto. Hindi ang mamamayan ng Iran ang binoboto rito. Ang binoboto ay ang diktadurang militar ng madugong revolusyonaryong gwardiya na namumuno, sumusupil sa sibilyan, nagbabanta sa mga karatig bansa, hinahamon ng internasyonal na inspektor at gumagamit ng takot para manatili sa kapangyarihan. Ikukuwento ko na lahat ng yan sa'yo pero ngayon siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa kredibilidad, Milson Alves News, dumating ba ang sagot pagkatapos ng marahas na panunupil sa Iran? Iniulat ng Reuters noong ika-17 ng Enero, 2026 na may isang grupo ng karapatang pantaw na nagsabi na may 3,000 nang namatay. 2 araw matapos yun, mismong Reuters ang naglatala na isang opisyal ng Iran na hindi nagpakilala ay umamin na may hindi bababa sa 5,000 kumpirmadong namatay. Mahirap pa rin matiyak ang huling bilang dahil pinutol ng rehimen ng internet at kinontrol ang impormasyon. Diyan pumapasok ang pinakamahalagang punto. Habang ipinapakita ng propaganda ng Tehran ang kanilang lakas, nakikita naman ng mundo ng politika ang rehimen bilang halimbawa ng moral na pagbagsak. Sa Konseho ng Karapatang Pantao ng UN sa Geneva, nagkaroon ng botohan noong ika-23 ng Enero 2026 para palawigin ng 2 taon ang international na misyon ng investigasyon tungkol sa Iran. Hiniling din ng desisyon ang mabilisang investigasyon sa mga kamakailang paglabag at krimeng kaugnay ng mga protesta. Nagkaroon ng 25 boto na pabor, 7 laban at 14 na abstensyon ayon sa mga organisasyon ng karapatang pantao na sumubaybay sa sesyon. Sa praktika, inilalagay nito ang rehimen sa matagalang internasyonal na pagmamanman na may ebidensyang magagamit sa mga susunod na kaso. Sa Europa, naging mas direkta pa ang pagigting ng presyon. Ang Konseho ng Ugnayang Panlabas ng Unyong Europeo ay nagtipon sa Brussels at nagpatibay ng mga bagong hakbang laban sa 15 katao at 6 na entidad na konektado sa panunupil, arbitraryong pag-aresto at pananakot laban sa mga sibilyang Iranian. Kasama sa target ang mga mataas na opisyal, komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya at miyembro ng puwersang pansiguridad. Pinalawak ng Unyong Europeo ang mga hakbang kaugnay sa programa ng drone at misil ng Tehran dahil sa dagdag na suportang militar ng Iran. Ang desisyon ng Europa ay higit pa sa isang simbolikong parusa. Ipinataw na ng blukeng ito mga sanksyon laban sa Iran dahil sa paglabag sa karapatang pantaw, paglaganap ng sandatang nuklear at suporta sa militar ng Rusya. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pagyiyelo ng ari-arian, pagbabawal sa paglalakbay, paghihigpit sa gamit para sa panloob na panunupil at pagbabawal sa pagpupundo ng mga nakalistang tao at entidad. Pinalawig ng European Union ang mga parusa kaugnay ng paglabag sa karapatang pantaw hanggang Abril 13, 2027. Ipinapakita nitong ang presyon ay tuloy-tuloy na pulisya laban sa pangunahing kapangyarihan ng rehimen, hindi galing sa isang hiwalay na pagpupulong. Naging sentro ng pressure ang revolusyonaryong gwardiya dahil hindi na ito tinitingnan bilang isang simpleng puwersang militar ng Iran. Para sa maraming gobyerno, ito ay kumikilos bilang estado sa loob ng estado. May armadong sanggay, impluensyang pang-ekonomiya, presensya sa panunupil, pagkilos sa rehiyon at koneksyon sa panlabas na network. Iniulat na nagsimula na ang European Union na ituring ang revolusyonaryong gwardiya bilang teroristang grupo tinapos ang matagal na hindi pagkakaunawaan ukol dito. Ayon kay Kaja Kallas, pinuno ng diplomasya ng Europa, hindi pwedeng palampasin ang panunupil ng walang tugon. Ipinapakita ng pahayag na hindi lang basta nagrereklamo ang Europa tungkol sa Tehran. Bumoboto, nagpaparusa at inihihiwalay ang makinariyang sumusuporta sa diktadura. Sumali na rin ang G7 sa pressure na ito. Ipinahayag ng mga ministro mula sa mga pangunahing industrialisadong demokrasya ang matinding pag-aalala sa mataas na bilang ng mga namatay at nasugatan sa Iran at kinundena ang sinadyang karahasan laban sa mga nagpoprotesta. Direktang mensahe, kung itutuloy ng revolusyonaryong gwardiya ang pagsupil sa sarili nilang mamamayan, babayaran ng rehimen ang presyong pampolitika, diplomatiko at pang-ekonomiya.
Sa London, umusadi ng talakayan. Tinalakay ng Parlamentong Britaniko ang posibleng pagbabawal sa revolusyonaryong gwardiya bilang banta sa pambansang seguridad. Noong Pebrero 2026, nanawagan ng mga mambabatas na mas mahigpit na tugon kaugnay ng panunupil sa Iran. Noong Mayo, iniulat sa United Kingdom ang bagong batas na magpaparusa sa mga taong kumikilos bilang kinatawan o kasangkapan ng mga dayuhang kapangyarihan kabilang ang mga network na konektado sa Iran. Simple lang, lumipat na ang presyon mula diplomasya papunta sa panloob na seguridad ng mga kanluraning demokrasya. Sa Estados Unidos, ginawa ng White House ang krisis sa Iran bilang pagsubok ng lakas sa pandaigdigang antas. Dinala ng Washington sa Konseho ng Seguridad ng UN ang isang panukalang resolusyon laban sa mga aksyon ng Iran at humingi ng suporta mula sa mga kaalyado sa Gulpo. Ayon sa Reuters, posibleng hadlangan pa rin ng China at Rusya sa pamamagitan ng veto, ngunit ipinakita ng hakbang ng Amerika ang isang katotohanan. Kahit pinoprotektahan ng Beijing at Moscow ang Tehran, nakikita pa rin ang rehimen bilang problemang dapat pigilan. Tinawag ni Marco Rubio ang resolusyon na pagsubok para sa UN. Hinihikayat ang mga miyembro na huwag protektahan ang diktadurang Iranian. Pinatindi pa ito ng issue sa nuklear. Ipinapakita ng kasaysayan na tumugon ng Iran laban sa mga resolusyon ng International Atomic Energy Agency, nagbanta ng pagganti at pinahirapan ang beripikasyon ng kanilang nuclear program. Noong 2025 matapos ang internasyonal na pagkondena, inaprubahan ng Tehran sa parlamento ang panukalang itigil ang kooperasyon sa ahensya na nagbabala sa panlabas na kontrol ng mga pasilidad nuklear. Pinatitibay ng ganitong reaksyon ang paninindigan ng Estados Unidos at mga kaalyado. Gusto ng rehimen ng diplomatikong proteksyon pero tinatanggihan ang pagiging bukas pagdating sa inspeksyon. Ibinebenta ng diktadurang Irani ang kanilang paglaban, ngunit kailangan nilang patayin ang internet, arestuhin ang napoprotesta, takutin ang pamilya, kontrolin ang ospital, supili ng balita at dagdagan ng bitay para manatili. Sabi ng Amnesty International, simula Enero 8, 2026 pinuton ng autoridad ang akses sa internet para itago ang mga krimeng kaugnay ng panunupil. Ipinunto rin ng mga grupong karapatang pantao ang pagdami ng lihim na bitay, lalo na sa mga kasong kaugnay ng protesta at akusasyong politikal. Ang isang matatag na rehimen ay hindi kailangang ituring na panloob na kaaway ang bawat kabataang may cellphone. Ang rehimen ng Iran ay inaalis na sa normal na diplomatikong ugnayan. Hindi ito kinikilala bilang karaniwang pamahalaan sa internasyonal na pagpupulong. Lumalabag ito sa karapatang pantaw, nagiging banta ng proliferasyon, nagtutustos ng teknolohiyang militar sa digmaan sa labas at namumuno ng matinding panunupil. Sa Geneva, bumuto sila para sa investigasyon. Sa Brussels, bumoboto sila ng sanksyon. Sa London, tinatalakay nila ang pagbabawal sa revolusyonaryong gwardiya. Sa New York, sinusubukan ng Estados Unidos na itulak ang isang resolusyon laban sa Tehran. Bawat pagpupulong ay nagpapabawas ng lehitimasyon ng diktadura. Ayon sa kasaysayan, bumabagsak ang mga ideolohikal na rehimen kapag sabay nilang nawawala ang panlabas na takot na pinag-iisa nilang taga-suporta at internasyonal na pagtanggap na kailangan nila para mabuhay. Ganon din ang nangyari sa apartheid sa Timog Aprika. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng rehimen na sabihin na ang mga panlabas na presyon ay mga pag-atake laban sa bansa. Pero ang mga sanksyon, diplomatikong pag-iisa, presyur sa kultura, pagkondena ng mga pandaigdigang organisasyon at panloob na paglaban ay sumira sa imahe ng normalidad ng sistemang iyon. Hindi pinatalsik ng mundo ang Timog Aprika. Inisulado ng mundo ang rehimen na sumakop sa Timog Aprika. Mahalaga ang pagkakaibang yon. Ganito rin ang lohika pagdating sa Iran. Ang target ay hindi ang sibilisasyong Persa, hindi rin ang mga mamamayang Iranian at hindi rin ang kanilang kasaysayan. Ang target ay ang estruktura na inilalagay ang revolusyonaryong gwardiya sa ibabaw ng mamamayan, sa ibabaw ng halalan, sa ibabaw ng mga pamilya at sa ibabaw ng mga pandaigdigang alituntunin. Kung ang diktadura ay pumapatay ng sarili nitong sibilyan para ipakita ang lakas, nawala na nito ang moral na autoridad. Ipinapakita rin ng ibang mga bansa ang parehong pattern. Sa Myanmar, ginamit ng mga general ang palulupil at sensura para manatili sa kapangyarihan, ngunit nauwi ito sa pagkakabukod, mga sanksyon at pagkawala ng pagkilalang pampulitika. Sa Venezuela, ang pagkasira ng mga institusyon at panunupil ang nagtulak sa mga banyagang gobyerno na itigil ang pagtrato sa lokal na pamahalaan bilang normal na demokrasya. Ang mga halimbawang ito ay hindi kopya ng Iran, ngunit nagpapakita ng malinaw na lohika.
Kung ang rehime ay umaasa sa militar, propaganda, sensura at takot, mas mabigat ang bawat internasyonal na pagpupulong laban dito kaysa sa isang talumpati. Maaring makatiis ang diktadura ng ilang panahon pero unti-unti itong lumiit sa loob at labas. May mga kaalyado, propaganda at panunupil pa rin ang rehime ng Iran pero nag-iba na ang imahe nito sa mundo. Ang datay na ipapakitang makapangyarihan ay ngayon napapalibutan ng boto, mga sanksyon, investigasyon at pagpupulong na ginagawang sentro ang revolusyonaryong gwardiya sa pagbagsak. Ako si Alves, isa internacionalista at layunin kong panatilihin kang maalam sa katotohanan araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa Milson Alves News Community.